I'm Nicole, 23 years old at isa akong nurse. Masasabi kong maputi at makinis ang aking kutis dahil maalaga talaga ako sa aking sarili. Maganda rin ang korte ng aking katawan dahil epekto na rin siguro ng aking pag-workout sa gym. Gusto ko lang i-share ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. Last year lang ito nangyari, kaya fresh pa rin ang memory sa akin ng kaganapang yun. I was 22 years old at time at nag-work pa ako sa isang private hospital sa Baguio. That time, mag-iisang taon pa lang ako sa work ko pero ilang beses na akong binastos ng mga ilang pasyente ko. May mga pasyente kasi ako na nag-offer sa akin ng pera para sa extra service daw. Sinasakyan ko naman pero tinatanggihan ko pa rin ang offer nila. Sa totoo lang, parang normal na lang sa akin ang mga ganong bagay. Yung tipo bang hindi ko ramdam na binabastos ako. Marami na rin akong naging boyfriend. Kung aking bibilangin, ay nasa 14 silang lahat. Alam ko na iniisip nyo na malindi ako. Pero sa 40 na yan ay sa dalawa ko lang isinuko ang aking katawan at dangal. Sa totoo lang, ay isang taon na bago kami nag-break ng pinakahuling boyfriend ko. Kaya mag-iisang taon na rin akong boring ang buhay sa kama. Pero hindi ko naman to hinahanap-hanap that time kasi busy ako sa work ko. Isang gabi, papasakay na ako sa taxi. Sobrang lakas ng ulan that time, tsaka napatingin ako sa gilid. May napansin akong isang pamilyar na tao. Si Mang Ramil ang nakita ko na nakatayo sa gilid. Isa siyang janitor sa ospital. Ang kanyang edad ay 58 years old. Paitim siya ngunit matangkad. Manong, pauwi na ba kayo? Sabay na po kayo sa akin. Wag na iha, wala na akong pera eh. Ayos lang po Manong, sagot ko na. Hindi na nagdalawang isip ang matanda at dali-dali siyang sumakay sa taxi. Manong, saan ho kayo pupunta? Ihahatid ko na kayo. Salamat iha, pauwi na sana ako kaso ang lakas ng ulan. At agad niyang sinabi kung saan siya nakatira. Naawa ko sa kanya kasi ang layo-layo ng ospital kung saan kami nagwo-work sa bahay niya. Balita ko naglalakad daw siya lagi pauwi at papasok ng trabaho. Nalagpasan na ang dapat na babaan ko pero okay lang kasi nakakaawa tong matandang to. Sa totoo lang, pati sa trabaho ay naaawa din ako sa kanya dahil sa itinatrato sa kanya ng mga tao doon. Minsan nilalait-lait pa siya dahil sa kanyang kulay at itsura ng mga batang pasyente. Medyo close ko itong si Manong kasi paminsan-minsan ay kinakausap ko siya. Nakakatuwa siyang kasama sa totoo lang at saka sobrang bait niya talaga. Hanggang nagtaka ako kasi hindi na umaandar ang traffic. Sabay sinabi sa akin ni mamang taxi driver na may nagbanggaan daw kasi nasasakyan kaya grabe ang traffic. Gutom na ako. Kaya sinabi ko sa driver na ibaba na lang kami sa bahay ko pabalik. Nahiya sa akin si Manong. Ang sabi niya na bababa na lang daw siya at lalakarin na lang niya pa uwi. Pero sobrang layo na ang tinutuluyan niya. Kaya pinilit ko siya na kumain muna kami at pagka hindi na traffic, tsaka ko siya bibigyan ng pamasahe after naming mag-dinner. Buti na lang, napapayag ko si Manong. Kaya bumalik kami para magtungo na sa apartment na tinitirhan ko. Hanggang sa nakapunta na kami sa babaan, pero sobrang lakas pa rin ang ulan. Wala nang madadaanan ng taxi papunta sa apartment ko kasi papasok na ang daan. Tao o motor lamang ang makakadaan dito. May payong naman si Manong pero hindi sapat yon para maharangan kaming dalawa kaya nabasa pa rin ako ng ulan. Puti pa man din ang uniform ko kaya ang malas ko. Pagpasok namin sa apartment ko ay parehong basa ang mga damit namin. Siyempre dahil babae ako at lalaki ang kasama ko ay hindi ko inalis ang damit ko. Si Manong lang ang nag-alis ng kanyang pang-itaas.
Nakita ko ang kanyang katawan. Sobrang payat. Kita ko na nga yung kanyang ribs eh. Samantalang ako ay kumuha muna ng aking damit at tuwalya para makaliko na. Binuksan ko muna ang TV para may gawin naman si Manong habang inaantay ako. Hanggang sa ako ay natapos maligo. Nagsuot ako ng aking pantulog na cotton shorts at sando. Paglabas ko ay nakita ko ang kanyang reaksyon. Nanlaki ang kanyang mata at parang natulala siya. Noong napatingin ako sa kanya ay agad niyang nilihis ang kanyang tingin sa katawan ko. Doon ko na naisip na iba pala tong si Manong. Binigyan ko siya ng towel para siya naman mag-shower. Pagkabigay ko sa kanya ay pansin ko na sa kalusugan ng harapan ko siya nakatingin. Naalala ko na hindi pala ako napagsuot ng panloob kasi nasa bahay lang ako kaya nakalimutan ko. Tumingin ako sa salamin kaya napansin ko na aninag pala ang hinaharap ko sa manipis kong santo. Nakaramdam ako ng hiya noon kasi first time na hindi ko boyfriend ang makitaan ako sa ganitong ayos. Naisipan ko na bumili sa labas ng pagkain dahil may bisita ako at nakakahiya kung canned goods ang ipapakain ko. Kaya yun, nagsuot ako ng jacket at nagpaalam kay Manong na aalis muna ako para bumili ng ulam namin. Buti na lang hindi na masyadong malakas ang ulan at ambon na lang. Nasa labas na ako nang makalimutan ko palang itanong kay Manong kung anong ulam ang trip niya at kung ilang rice ang gusto niyang ipabili. Kaya yun, bumalik ako sa apartment ko. Sa katangahan ko, nakalimutan ko palang isarado ang pintuan. Nagtaka ko kung bakit nakabukas ang pinto sa CR at hindi ko pa siya naririnig na naliligo kaya dahan-dahang dumungaw ako sa kanya. Laking gulat ko nang makita ko na nasa tapat ng ilong niya ang underwear ko. At kitang-kita ko ang kabuuan ni Manong dahil wala siyang suot. Nawala ako sa sarili ko that time. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakatingin na lang ako sa ibaba niya. Sobrang nabiyayaan pala si Manong. Kaya't bigla akong nakaramdam ng takot at excitement sa aking natuklasan. Hanggang sa natauhan ako. Kaya unti-unti akong umalis. Hindi ko na siya ginulo kasi naiintindihan ko na lalaki pa rin siya. Tsaka kasalanan ko na iniwan ko lang ang panloob ko doon sa CR ng ganon-ganon lang. Marami akong biniling ulam at kanin kasi baka siguradong pagod tong si Manong kung sakaling tinuloy niya ang milagrong ginawa niya. Pero habang iniisip ko ang natuklasan ko, kung anong kayang ibigay na aliw sa akin ni Manong, ay natuturn on ako dahil higit talaga na nakalalamang siya kumpara sa mga naging boyfriend ko dati. Pagbalik ko ay tapos na siyang maligo. Nakaupo na siya at nanunood ng TV. Siyempre, kinausap ko agad siya na parang wala akong nakita. Niyaya ko siya na kumain na kami ng dinner. Habang kami kumakain ng dinner, ay masaya lang kaming nag-uusap. Then ayun, tinanong ko siya about sa life niya. Nalaman ko na mag-isa na lang pala siya kasi namatay na ang asawa niya at ang nag-iisang anak niya ay nasa kulungan. Mas naawa pa ako sa kanya. Inilabas ko ang beer na nakalagay sa ref ko. Niyaya ko siya na mag-chill kami kasi halata akong nai-stress na tong si Manong. Uminom kami ng alak habang nanonood kami ng palabas sa TV. Napansin ko na sumusulyap siya sa mga hita ko. Sa totoo lang ay parang ayos lang sa akin pag siya kasi alam ko naman na hindi niya ako magagawang bastusin. Tsaka parehas lang kami kasi kanina pa rin ako panayang tingin sa bukol sa kanyang pantalon. Naisip ko na alisin ang aking jacket. Pasimpleng pangaakit lang sa matanda, baka kasi mas manggigil pa siya. Natatawa lang ako sa reaksyon ng matandang to kasi mahiyain siya kahit alam kong mahilig din. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyang uri ng lalaki. Habang tinitingnan niyo ulit ang katawan ko, ay tumingin ako sa kanyang mga mata habang nakangiti. Napalihis ulit siya ng tingin, sabay nag-sorry sa akin.
Inamin niya na hindi niya mapigilang tignan kasi ang puti at ang sexy ko raw. Tsaka yun, inamin din niya ang milagrong ginawa niya sa banyo kanina. Na-flattered ako sa sinabi niya kasi sobrang honest niya. Siya lang siguro ang lalaking aamin ng ganyan sa mga nakilala ko, sa totoo lang. Natawa na lang ako at biglang sabay kantsaw ko sa kanya. Pansin ko sa mukha niya na sobrang nahiya siya. Dahil sa honesty na pinakita sa akin ni Manong, tsaka sa almost 1 year na rin na hindi ko naranasan ang ligaya, ay may naisip akong kapilyan. Kung nagtataka kayo kung ba't ako pumatol sa matanda, kasi yung mga friends ko na may mga experience sa mga manong na ay nasabing mas magaling raw ang mga to pagdating sa kama. Kaso sa case kasi ni Manong Ramil, masyado na siyang matanda para sa akin. Pero kapag iniisip ko yun, hindi ko maipaliwanag kung ba't ako nasasabik pag iniisip ko na matanda ang aangkin sa akin. Tsaka we only live once. Kaya yun, para sa akin, walang masama kung susubukan ko sa kanya. Kaya tinanong ko siya, Manong, gusto mo ba talaga? Anong ibig mo sabihin, Iha? Sus, huwag ka nang magkunwaring hindi mo alam yun, Manong. Alam mo yun syempre, no? Sa totoo lang, Iha, hindi ko talaga alam yung sinasabi mo. Itong si Manong naman eh. Gusto mo bang subukan ako sa kama? Ha? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Galat na nagsalita ang matanda. Yup, sigurado ako. Ayaw mo ba? Pinagbibigyan na nga kita eh. Sa ganda mong yan, Iha. Tsaka sa dalaga ka pa. Ako, matanda na. Tsaka ang pangit kaya ng itsura ko. Ang puti mo pa, tas ako maitim. Magkasalungat tayo, Iha. Grabe ka naman, Manong. Huwag mong i-down ang sarili mo. Ano, ayaw mo ba talaga? Sabay nagpakyut ako sa kanya. Siyempre, Iha, gusto ko. Lalo na sa babaeng artistahin kagaya mo. Naks naman, Manong, ang lakas mong bola. Pero ba't naman ako pa, Iha? Wala, gusto ko lang. Tsaka mabait ka, Manong, para sa akin. Pasensya na, Iha, hindi kasi ako makapaniwala. At sa isang iglap, ay nagkatitigan kami ni Manong. At ang kanyang kaplos ay biglang dumapo sa katawan ko. Kahit nasuot ko pa ang aking sando, ay hindi na nakapagpigil pa si Manong. Sobrang gigil sa akin to na talaga namang nagustuhan ko. Agad umilalim ang haplos ni Manong sa sando ko. Maya-maya ay itinaas niya ang aking suot na sando at itinaas ko ang aking 2 kamay para hindi siya mahirapang alisin to. Matapos noon ay bigla niyang hinila ang suot kong cotton shorts hanggang sa matanggal niya to. Muling nagkatinginan kami ni Manong. At sa isang iglap ay tinangka niya akong halikan pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na para sa taong mahal ko lang ibibigay ang aking matamis na halik at katawan ko lang ang kaya kong isuko sa kanya. Naintindihan naman niya yun at hindi na nagpumilit pa. Hanggang sa naramdaman ko na lang na napasandal na pala ako sa sofa at tuluyang napahiga. Unti-unting binukas ni Manong ang aking mga hita. Sa puntong yun ay tuluyan kong isinuko ang aking sarili sa isang janitor na sobrang tanda na. Halos mawala ako sa sarili ng oras na yun. Parang isang halimaw na inangkin ni Manong ang aking kagandahan. Para akong mayuyupi sa tindi ng panggigigil niya sa akin. Tila nabaliw naman ako sa tindi ng tinatamasa. Napapikit na lang ako at tuluyan nang pinaubaya ang lahat sa isang matandang janitor. Halos magdamag akong di tinantana ni Manong dahil sinabi ko sa kanya na isang beses lang mangyayari to at hindi na pwedeng maulit pa. Lumipas ang magdamag ay tuluyan kaming nakontento sa isa't isa at bumagsak na lang kami at agad na nakatulog. Kinabukasan ay hindi ako makalakad ng diretso dahil sa naganap sa amin ni Mang Ramil. Nakasalubong ko pa si Manong at nagkangitian kaming dalawa na tila may ibig sabihin.
na kamilang dalawa ang nakakaalam. Mula noon ay hindi na naulit pa ang namagitan sa amin ni Manong dahil magkaiba ang mundo naming ginagalawan. Sa edad pa lang ay malabo na para sa aming dalawa. Isang matamis na alaala na lang ang meron kami sa ngayon na alam naming di na kailanman mabubura sa aming isipan. Hanggang dito na lang po ang ating story. Ako si Michelle, 27 years old. Gusto ko lang i-share ang aking di malilimutang karanasan noong kami ay nangungupahan pa ng aking asawa. After ng kasal namin ni Mister, ay napagdesisyonan naming mangupahan muna habang nag-iipon ng pera para makapagpatayo ng sariling bahay. Noong una ay balak ko sanang mag-abroad para mapabilis ang pag-iipon namin. Pero hindi ako pinayagan ng aking mister dahil baka makahanap raw ako ng iba. Lalo't may itsura raw ako. Maputi at makinis ang balat. Dahil doon, wala na akong nagawa kundi sumang-ayon na lang sa gusto ng aking asawa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ay unti-unti kong nakita ang nakatagong ugali ng aking mister na si Flacido, na nagbunga ng aking minsang pagtataksil. Maaga pa lang ay gising na ako at naghahanda ng breakfast para sa asawa kong si Flacido. Bilin na bilin kasi ng mama niya nung kinasal kami na dapat pag umaga, handa na ang agahan niya. Yun kasi ang nakasanayan niya sa 37 years na paninirahan sa poder ng magulang niya. Maaga kasi siyang pumapasok dahil ma-traffic ang commute at malayo pa ang opisinang papasukan niya. Pagising ko pa lang ng 4 a.m. ay inaayos ko na ang small size na polo at pants niya. Kailangang siguraduhin kong pants nga niya ang nailabas ko, imbis na sa akin, dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kasya rin sa kanya ang pants ko. Ready na ang kape, bacon with eggs, at sinangag na paborito niya. Pagbaba ni Flacido ay imbis na enjoyin ang hinanda kong agahan, ay uminom lang siya ng kaunting kape at kumagat sa bacon. Alis na ako, Han. Malilate na ako eh. Hindi mo kasi ako ginising eh. Ang sabi sa akin ng mister ko. Sorry dear. Plinansya ko pa kasi dito sa baba yung uniform mo kasi ayaw na ayaw mong naiistorbo yung tulog mo bago mag 6 a.m. diba? Ang paumanhin ko. Napabuntong hininga na lang ako pag-alis ni Flacido. Ito ang isang naging problema ko sa aking asawa. Ang pagiging manhid at makasarili. Hindi niya makita ang pagod at effort para sa kanya bilang asawa. Palibasa ay mamasboy ito magmula noon. At kulang na lang ay punasan pa ng nanay niya ang pawis niya sa likuran. Pagkaalis ng mister ko ay maglilinis na sana ako ng bahay. Nang biglang dumating ang chinito at pogi naming landlord na si Hector Chua. Dala-dala niya sa magkabilang balikat niya ang dalawang malalaking bilugang galon ng tubig. Michelle! Nandito na nga palang rasyon ko sa'yo. Pasensya ka na hindi ako nakadalaw ng 3 araw. Baka natuyuan ka na ha? Pabirong sabi ni Sir Hector. Naku sir, salamat at dumating ka. Baka naman pwede mo akong sabayan mag-almusal. Hindi kasi ako sinabay ng asawa ko dahil nagmamadali sa trabaho eh. Sabi ko. Hindi naman nakalampas sa akin ang pilong tingin ni Sir Hector mula ulo hanggang paa. Pansin kong tila napakagatlabi pa siya habang pinagmamasdan ang mapuputi kong legs mula sa maiksing shorts na suot ko. Hindi maikakaila ang matagal na pagtanaw niya sa katawan ko.
Nakakahiya kay Sir Hector ang ayos ko kasi hindi man lang ako nagsuot ng panloob at lalong aninag ang kabuuan ko mula sa manipis na white sando ko. Si Mr. Hector ang napakagwapo naming landlord. 2 years na kami na nangungupahan sa apartment niya at so far, wala kaming naging problema. Isa siyang byudo. Hindi ko sigurado, pero ang tansya ko ay nasa mid-40s to early 50s na siya. Batak sa trabaho, kung saan patunay ang maskulado niyang katawan na bakat sa suot niya. Balita ko ay nag-iisa na lang siya sa buhay. Dahil lahat ng anak niya ay mga professionals na at may sarili-sarili ng buhay sa iba't ibang bansa. Sinabayan ako ni Sir para kumain. Ang sarap mo talaga, Michelle. Ang sarap mo talagang magluto. Kaya ikaw yung unang nirarasyonan ko eh. Baka sakaling matikman ko din yan. Ang luto mo pala. Ang nakakatawang pabiro niya. Ikaw talaga, Sir. Napakapalabiro mo. Damihan mo yung kain, ha? Ang sabi ko habang pansin ang pamumula ko dahil sa sinabi niya. Habang sabay kaming kumakain, ay hindi ko maiwasang mapatingin kay Sir Hector. Napakagwapo niya at napakakisig. Laking pagkakaiba sa asawa kong payat at mas matangkad pa ako. Hindi ko mahulaan ang height ni Sir pero sigurado ko lampas 6 feet tall siya. Nakakamangha din ang kutis niyang makinis pero halatang batak sa araw at trabaho. Hindi tulad ng asawa kong maputi at halata mong hindi sanay maarawan. Lalong hindi kayang bumuhat ng mabibigat. In fact, pag namimili kami ng grocery, madalas ako pa ang nagbubuhat ng malalaking bags at siya sa maliliit. Pagkatapos namin kumain, dinala ni Sir Hector ang mga pinagkainan namin sa lababo, like a true gentleman. Nagpresenta pa nga siya na siya lang maghuhugas, pero sinabi kong ako na at maupo muna siya habang ginagawan ko siya ng kape. Habang nagtitimpla, ay ramdam na ramdam ko na nakatingin siya sa aking likuran. Payuko kong kinuha ang takore para mag-init ng tubig. Pagtayo ko, ay pasunggab na yumakap si Sir Hector mula sa likod ko. Napapikit at napatingala na lang ako nang sunggaban niya ng halik ang leeg ko pababa sa collarbone ko. At biglang nawala ako sa sarili. Nang pumailalim siya ng haplos sa manipis kong shorts para abutin, ang dapat ay para lang sa asawa ko. Pero pinigilan ko siya. Tinanggal ko yung braso niya sa pagkakayakap sa akin at tumingin sa mga mata niya. Wala nang pag-uusap ang naganap. At dumiretso na ako sa kwarto namin habang sinusundan niya ako. Pagpasok ay kinalas niya ang white fitted polo shirt at pantalon na suot niya. At para akong dapat ubalani, nang masilayan at malaman na doble ang kaya niyang ibigay sa aking aliw kumpara sa mister ko. Hindi ko malang napansin na nasa harap ko na siya at nakataas na ang mga kamay ko dahil inaalis na niya ang santo at shorts ko. Pagkatapos noon, binuhat niya ako at marahas na inihagis ako sa kama naming mag-asawa. Dahil dito, ay natabig ang nightstand namin at natumba ang wedding picture namin ng asawa ko. Hindi ako makapaniwala na kahit 5'3" ang height ko ay kinaya akong buhati ni Sir Hector. Matindi ang naging palitan ng aming mga labi at halos maubusan kami pareho ng hininga sa gigil. At lalo akong nabaliw nang haplusin ni Sir ang aking katawan. Nakapikit ako at dinadama ng husto ang mga nagaganap nang bigla siyang huminto.
Umupo siya sa gilid ng kama at inutusan akong lumuhod sa harapan niya. At nakuha ko agad ang gusto niyang mangyari. Agad akong bumangon at itinali ang buhok ko. Nakapako lang ang mga tingin sa akin ni Sir Hector habang tinatali ko ang buhok ko nang bigla siyang magsalita. Michelle, nalagyan yata kita ng kiss mark dahil sa sobrang panggigigil ko kanina. Pasensya ka na ah. Paghingi niya ng paumanhin. Okay lang yun, sir. Maragahan mo lang hanggat gusto mo. Wala namang magagawa si Flacido eh, kahit makita pa niya yan. Natatawa akong sabi. Walang pag-aaksaya ng panahon. At tuluyang ginawa ko ang gusto niya. Hindi ko pinuputol ang eye contact namin ni Hector. Kitang-kita sa mukha niya ang lubos na aliw habang hinahaplos ang buhok ko. Mahigit 10 minuto nang bigla niya akong binuhat at inihiga. Nagulat ako sa tindi ng stamina niya. Laking kaibahan kumpara sa asawa ko na diretso tulog pagkatapos, kahit bitin pa ako. Ilang sandali pa ay binukas ni Hector ang mga hita ko, na agad kong iniyakap naman sa kanyang bewang. Nagkangitian kami sa isa't isa. Sa puntong yun, ay tuluyan ko nang isinuko ang aking sarili sa kanya. Alam kong nagtataksil ako sa mahal kong asawa, pero ang hirap tanggihan ni Hector. Napasabunot ako kay Sir at napahiyaw na unti-unti kong matamasa ang pag-iisa naming dalawa. Pumako ang mga kuko ko sa likod ni Sir at walang-wala na ako sa sarili. Alam kong napakaingay ko at malamang ay rinig ako ng kapitbahay. Pero sa ngayon, ay wala akong pake. Napatingin ako sa sahig kung saan nahulog ang wedding photo namin. Tinignan ko ang mga mata ng aking asawa. At sa isang iglap, ay tila nagkatinginan kami. Ngumiti na lang ako na parang pilya at pumigit. Walang humpay na nagpakasawa sa akin si Hector na parang isang halimaw. Halos magdilim ang paningin ko at tila nasiraan na ako ng bait na nagkikikisay sa piling ng aming landlord. Nang matapos kami, ay parehas kaming nahiga muna para magpahinga. Wala kaming imikan at tila ngayon lang nag-sink in sa amin ang lahat ng mga naganap. Ako ang naunang bumangon at hindi na ako nag-abalang magsuot. Dumiretso ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, inabutan ko siya ay nakaupo sa gilid ng higaan at nagsiselfone. Kumandong ako sa kanya at iniabot ang tubig para inumin niya. Pagkatapos nun, ay malambing ko siyang sinuyo sa labi at nagpalitan kaming muli. Para kaming tunay na mag-asawa. Nagsimula ulit kaming mag-init, kaya bumalik kami sa higaan at muling nagtampisaw sa kasalanan. Hindi ko na alam kung nakailang beses kami ng araw na yun. At wala akong idea kung safe pa ako o hindi. Dahil matagal na naming sinusubukan ni Flacido na magkaanak, kaya wala akong kahit na anong proteksyon. Pero hindi kami binibiyayaan. Dapat mag-alala ako na baka magbunga ang pagtataksil ko pero hindi na muna ngayon, dala ng matinding pagod. Hindi ko na malayan na nakaidlip ako at pagising ko ay wala na si Sir Hector. Dapat puno ng pagsisisi ang nararamdaman ko dahil may ibang pumatong at umangkin sa katawan ko. Dapat nandidiri ako sa sarili ko dahil may ibang lalaking tumikim sa akin. Dapat naaawa ako sa asawa ko dahil habang nagpapakapagod siya para punan ang pangangailangan ko, ay ibang lalaki naman ang pumupuna sa pangangailangan ko. Ibang barako ang nagpapakasasa sa ganda kong mula sa mga pampaganda at lotion na binili ng asawa ko.
Pero hindi ganun. Wala akong ibang nararamdaman kundi ligaya at inggit sa nasirang asawa ni Hector na maswerteng dinanas ang kakaibang alapaap hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Ngayon ay ako naman ang aangkinin ni Hector. At kahit kailan niya hangarin, ay ibibigay ko agad ang sarili ko sa kanya. Nung gabing din yun ay nagsalo kami ni Flacido sa kama. Kunwari ay enjoy ako pero sa totoo lang, ay kahit anong wild ng imahinasyon ko ay hindi ko maikumpara ang asawa ko kay Hector. Inutil siya sa katotohanan na ilang oras lang ang nakaraan ay may ibang lalaking umangkin sa asawa niya. Dito din mismo sa kamang to. Wala pang 5 minuto, sumuko na si Flacido, katulad ng laging nangyayari. Wala nang saysay, kahit anong gawin ko ay hindi talaga tumatagal ang asawa ko. Ano ba yan? Napaka-inutil mo talaga. Napakawala mong silbi ang mga sinasabi ko sa isip ko. Tumigil na ako at humalik siya sa pisngi ko at natulog nang nakatalikod sa akin. Ako naman ay dumiretso sa banyo para maligo at tumugon sa pangangailangan ko dahil sa matinding pagkabitin. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi ako masatisfy. Natulog akong asar na asara. Makalipas ang ilang araw, tila walang nangyari at balik ang buhay namin sa dati. Wala pa rin kamali-mali ang asawa ko sa kalokohang ginawa namin ng aming landlord. Ilang beses ko namang nakakasalubong si Hector pag namamalengke ako o kaya ay bumibili sa sari-sari store. Nagpapalitan lang kami ng ngiti at nagkakamustahan. Halata ko pa rin ang malalagkit na tingin niya sa akin. Hindi na naulit ang tagpo namin sa ngayon. Una, nagsisisi ako sa kasalanang nagawa ko. Ngunit ang tumagal, ay hindi ko na maikaila sa sarili kong hinahanap-hanap ng katawan ko ang isang tunay na lalaki na gaya ni Hector. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.